morning po sa lahat, no? Sa bawat isa, no? Sa bawat taong may pangarap sa buhay. At sa araw, ito lang po ang ating gustong iparating. Hindi lang dito sa inyo lahat na may pangarap. Bagkus, ito rin yung magiging guide rin sa buhay bilang isang tao na may pangarap sa buhay. Alam mo, lahat tayo may pangarap sa buhay. It means we are not stop, no? Hindi tayo tumitigil sa pangarap sa buhay. Bagkus, hindi man agad-agad nagiging madali ang laban sa bawat pangarap ng bawat isa. Bagkus, ito ay maging daan para maging matibay ang ating relasyon kay Lord, maging matibay ang ating faith sa Kanya, na walang imposible sa Kanya. Nakikita niya lahat ng ating pagsusumikap at paghihirap, especially sa ating mga pangarap sa buhay. Pagkos ito yung naging daan ng bawat isa sa akin at sa lahat na may pangarap sa buhay. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong lumayo lalo kay Lord, especially kapag may mga oras na lalo natin bigyan din ng oras na especially sa pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng preaching. Gayun din sa lalong-lalo na is lagi tayo po magdasal bago ang ating mga gagawin sa buhay, sa mga pangarap natin, sa magsusumikap at lalo na rin kapag natutulog po, kapag bago tayo matulog, kumain, kumbaga lahat po ng oras, lahat ng time, everyday, but always pray God. Magdadasal tayo sa Panginoon. Nawa tayo ay igabayan araw-araw. Nawa ibigyan tayo ng kalooban ng kalakasan at buhay at ingatan, maging ang ating pamilya sa buhay sa araw-araw na naging sa bawat isa na ng mga primo lalo na po ako. So huwag tayong sumuko magdasal, magtiwala at lumapit sa Kanya. Bagkus maging itundo na natin yung part natin. Sa part ni Lord, ginagawa niya yung kanyang rule, yung kanyang nais sa buhay sa atin, para sa kaganda, para sa pangarap niya sa atin na dito ilalagay tayo sa magandang resto, no? The platform, no? So ito ay magre-remind hindi lang sa ito yung sinasabi ko para sa ating may pangarap. Bagus ako din may apply din sa sarili ko rin, hindi lang ako ang nagsasalita or para sa lahat, para ma-inspire, but also is lalo na rin ako na may pangarap. So tayong may pangarap sa buhay, huwag tayong sumukot, huwag mawala ng pag-asa. Instead na di-discard ka or talagang may mga sitwasyon tayo, bawat isa, lahat tayo may sitwasyon sa buhay na kumbaga hirap din, di ba? At lalo na yung discourage or destroying lalo na yung ating yung kumbaga pag sinasabihan ka ng wala kang mararating dyan sa part niya, ano bang ginagawa mo dyan, sayang yung oras mo dyan, gumawa ka na ng na mas ikakaganda sa buhay mo, diba? Yung mga word na masakit kahit sino, lagi lang natin isipin na ang Diyos laging tumitingin sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. But also, instead na worry, lahat ay future, lahat ay ibibigay namin kay Lord, ipagkatiwala sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng iyong mga pangarap sa sakripisyo sa buhay. Instead na worry, we were looking our God, no? Dumidingin sa Kanya, but also manalangin o magsawang salamat at maging grateful sa buhay, maging mamuri at maging mapagpasalamat sa araw-araw. Bagkus lagi tayong magbigay ng oras at panahon kay Lord, hindi lang linggo, bagkus sa araw-araw, sa lahat, sa araw-araw ng ginagawa ng Diyos. Binibigyan tayo, nagkakaluban tayo ng buhay na lagi tayong ginigising kay Lord, na kung saan magpapatuloy, no? Sa lahat ng ating mga gawin, at lalo sa akin at sa bawat isa na may pangarap. Alam mo kung lahat tayo may mga kanya-kanyang mga
sitwasyon, I mean yung nararanasan, no, na struggle, lalo sa lalo na sa pangarap sa buhay, no, I mean the future, no, naghahandaan sa buhay na gusto, diba, tayo ay gusto natin masagana, masaya, ano nga ba to, so yung blessings, no, bagkus maging ano rin tayo all the time, no, everyday, araw-araw, at huwag tayong panghinaan, maging matibay ang ating pananampalataya with strong faith and believe in our God, dahil walang imposible kay Lord at walang hindi magagawa kay Lord, no? I mean yung huwag nating i-estimate yung pagkilos ni Lord sa buhay natin sa araw-araw, bagkus maging motibasyon sa atin na ang Diyos umiilos, gumagawa, at hindi yan natulog ang Diyos, bagkus ang Diyos ay lagi nandyan sa iyo, magamat lagi siyang tumatawag sa iyo, tinatawag tayo, pero lagi natin dinidedma, in short, no, bagkus tayo ay lumakapit sa Kanya, huwag natin tayo dun sa part na nandun na tayo sa banig o sa kumbaga dun sa place nyo actual na nanghihina ka na, nandun ka na sa nanghihingalo, no, dun sa part na yan, huwag natin antayin yung part na yan na hindi mo na kayang gawin, gusto mo kumilos at gumalaw, umawa, bagus yun ay lagi natin yan, no, yung tiwala natin kay Lord na 100% or make the trust in our Lord, hindi na dun sa part na sa sarili natin kakayan, kaya alam natin hindi sa atin to, hiram lang natin kay Lord, lahat ang meron sa mundo ito, ano man meron ka, yan ay hindi nagmumula kay Lord, nagmumula sa Kanya, kumbaga lagi tayong maniwala sa Kanya at offer or sa bawat panalangin natin, we are embracing, yakapin ng mahalin at pagdasal natin ng mga taos-pusong pasasalamat, taos-pusong panalangin sa paghingi ng bawat panalangin natin, ng lahat tayo may mga pinagdadasal sa buhay sa araw-araw, no? Especially sa mga achievements sa buhay, tagumpay para sa pamilya, para din kay Lord, na sa kaniyang ikataas, no, para sa kaniyang ikapilihan, no, I mean pilihin natin ang Diyos sa araw-araw, bagong sa araw nito is magiging motivasyon sa akin at sa bawat isang may pangarap. Ano, lahat tayo may pangarap sa buhay, nagdanais tayo sa magtagumpay, bagus marami mang kumahadlang distraction, marami mang ayaw, marami mang nagdi-distract, maraming hindi naniniwala sa iyo, bagus ang lagi mong look at to our God, tingnan mo Lord, bagus masasalan din niya, manalangin at magdasal ng taginting, kahit saan ka mamapunta, kahit saan, marami mga bagay na masasayid na salita ang sinasabi ng nangiilan, o yung natin sa part na to is hindi naman natin mapipilit, kaya hindi natin mabibili pagkus hindi natin malalaman kung sino yung tagang totoo, kasi hindi natin alam talaga dun sa part kung sino yung nasa iyo, no? Kung yung facing out yung baga hindi mo mapipilit lahat na supang ka, hindi mo sila masasabing makasupport sa'yo, bagkus ito yung maging daan, itinanado sa buhay na kasama si Lord, no? Laging kasama si Lord sa ating mga pangarap at puso, laging kasama si Lord na ikaw ang laging sinasamahan sa hirap at ginhawa, huwag kang mawalan ng pag-asa at magdasal ng nawa ay dalangin sa Panginoon na maging matibay ang ating pananampalataya, maging matibay o maging handa din sa mga pagsubok na pagdadaanan sa bawat araw-araw, sa lahat ng oras,
Pagkos maging matibay, maging handa sa kanyang pagbabanat, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, no? Kaya atin pagkos magtiwala sa bawat proseso na pinagkakaroon sa bawat sitwasyon. Maging kung kaya mong iiyak, kung kaya mong i-pray, no? Pagdasal, alam kong lahat ay mayroong mga kamag-anak dala ng mga naranasang pagsubok, away, o yung mga pagsubok na mabigat, especially sa financial, sa lahat ng sa trabaho at sa pressure, no? Sa mga kumbaga halo-halo, no? Halo-halong mga dumarating sa buhay natin. Pagkos ito yung magiging natin na pagtibayin, maging strong sa faith, no? Maging believe in our God. God is good, Jesus is alive, and hindi natutulong Diyos, hindi nagkukulang ang Diyos, hindi ka binababayaan sa araw-araw. So the best na pinagkakalog ng Lord is yung nakagising ka o ginising ka na Lord, na malakas ka, malusog. Diba, di naman natin alam sa part na yun kung saan di mo alam kung magigising pa bukas or susunod, diba? Habang buhay ka ba, it always thank God, grateful, gratitude, attitude, no? Magpasalamat, alin, at hindi masaya lang din. Although nandyan mga part na nagiging tayo, nagiging or yun naman ang gawa ng pangit to distract, na mahina tayo, lumo, walang pag-asa, huwag tayong magpadaig, huwag tayong magpadala sa kamay. Tapos ito yung maging daan to closer and deeper one another, na maging masino, no? Maging masino, maging sigol sa pagdadasal at pagdadasal na may pasasalamat at totoong taos-puso at lalaman basa ng Biblia. And siyempre bago po lahat ng is mag-pray muna na i-guide tayo, maunawaan, ma-absorb na maisabuhay ang kabutihan ng Diyos at maging ang salita ng Diyos, na magkos ito yung maging daan upang tayo ay pagpalain ng Lord lagi. But because tuloy-tuloy lang maging daan kung naging tagumpay man, magtagumpay tayo sa pinagkakalog ni Lord. His promise, He will never fail, no? Mga pako na hindi napapako. Ang mga plano lang ng Lord sa atin, nandyan lang. And tuloy-tuloy, huwag kang nag-asa. Tayong may pangarap sa buhay, huwag tayong mawalan pag-asa, huwag sumunod. Everyday, lagi ko sinasabi ito sa live at maging sa vlog, na kung saan sabay-sabay tayong mga magtagumpay na kasama si Lord, no? Always strong. God is good all the time. Lagi nyo remind sa sarili, hindi lang ikaw dumadaan, hindi ako, lahat tayo dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa bawat araw na sitwasyon sa buhay. Huwag mo isipin na ikaw lang may problema, lahat tayo may problema. Instead, pray, trust in the Lord, and magtiwala sa proseso na yung proseso na naranasan mo sa bawat pagsubok. Lalo sa may pangarap na kalawat, tayong lahat, laban lang at panghawakan mo ang mga promise na Lord, mga pangako, bungkus ang mga salita ng Diyos sa buhay. Ganyan din ang Biblia, no? Lagi natin basahin, but also the verses, pray, pagdasal bago para may guide tayo at mabigyan ng kaliwanagan at kaunawaan, no? Wisdom, no? Encouragement, faith, and yung pasasalamat sa atin. Lagi natin pasasalamat. Kaya maraming po salamat at wide motivasyon sa akin na ako nasasalita bago sa lahat din na may pangarap. Ito ay pangarap mo at pangarap mo na huwag natin sayangin at yung oras na Lord, no? Pangarap ko at pangarap mo kayang
ibigay ni Lord. Kayang kumbaga yung Lord na unahin mo si Lord bago ang iyong mga pangarap. Kumbaga unahin mo muna si Lord and then sikan na yung ginagawa mo mga pangarap. So, i-balance lahat. Pero sa balance na yan, hindi mo agad-agad madali, pero balance mo pagdasal mo ay Lord na magaling pa naman na maayos lahat ng inaharap mo mga ulang pangarap lagi sa mga pagsubok at sa lahat ng gagawin lalo sa mundo ng mga trabaho, diba? Bawat tayo na kita na ginagawa. So yun, pagkatawa naman pangarap mo at pangarap ko, tayo may pangarap, magtiwala kay Lord. God bless po sa bawat isa. This is my motivation, not in ourselves lang, hindi sa sarili lang. Tapos maging motivation din sa bawat may pangarap na kagaya ko. Alam ko lahat tayo may pangarap talaga. Huwag ka lang matakot, huwag ka manamba. Ang Diyos ay kasama mo sa araw-araw. Kasama mo sa pangarap. So God bless po sa bawat isa. Kung nagustuhan niyo ang aking motivation para hindi lang sa sarili ko ma-apply ko, maging sa bawat isa na may pangarap na kagaya ko. Motivasyon para sa bawat isa, sa akin, sa lahat na may pangarap, sa lahat ng ginagawa mo, pagsusumikat mo. Ikaw, ay mga at ako, lalo mo isip, hindi ako ang inyong tinataas, bagos si Diyos, bagos ang God, si Lord ang tinataas natin sa lahat ng oras. Ano ko ang lahat tayo, matagatagumpay, by grace, sa biyaya ni Lord, by His promise, and magtiwala kay Lord na Lord, una-una, you're ready Lord to follow as the blessing, magugulat ka na, ma-amaze ka na sa kabulian ng Diyos, kadakilahan niya, mag-Diyos, tulungan natin ang lahat. So God bless po, bye-bye, thank you sa lahat, salamat po ng marami. God bless po sa bawat isa, mga kababayan, makakagulian at sa lahat ng tao sa mundong ito na makapapanood sa aking vlog. Marami pong salamat mula sa simula hanggang ngayon na sinusuportahan niyo, sinasamahan niyo ako sa journey ko at kumbaga tinatangkilik niyo ang aking vlogs, live, and ganapan, pag-banding at sa lahat ng activities na gagawin. So maraming po salamat. This is my first motivation and everybody, everyone, and also myself, also looking at to the Lord na yung tumingin kay Lord, hindi lang sa akin but also pray, thank you and grateful, gratitude, bless, and by also the time na ibibigyan natin yung free time natin, kung hindi tayong kaligtahan o siyahan mo lahat ng oras na i-fishing yung bigyan natin ng oras. Maraming po salamat sa lahat. God bless po sa bawat isa. Thank you po ng marami sa bawat isa. At thank you din kay Lord sa pinagkalog din na always na pagkaalam at sa lahat ng mga pag-provide niya na yung kalinawagan, pag-asa sa buhay, lalo sa pangarap at sa kanyang kalwalatian. Ang Diyos ang kapulan at kabulan. To God by the glory, in Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat.